Magandang umaga po sa inyong lahat at ngayon po ang ika-30 na araw ng ating Flores de Mayo. Ito yung huling 2 araw ng ating paglilingkod sa mahal na Birheng Maria at naialay na po natin yung ating unang bulaklak sa mahal na Birhen, yung pagdarasal ng isang bahagi ng banal na rosaryo. At ngayon naman, ang assignment natin para sa maghapong ito, ang pangalawang bulaklak na iaalay natin sa mahal na Birhen ay ang pagdadasal ng luwalhati sa Ama, okay, ng 7 ulit sa karangalan ng 7 sakit o dalamhati ng mahal na Birheng Maria. Okay? So 7 glory bees in honor of the 7 sorrows of the Blessed Virgin Mary. At maganda na natapat ang May 30 sa taong ito sa araw ng Sabado kasi ang pagninilay natin para sa araw na ito ay iuukol natin sa mga sakit na dinanas ng mahal na Birheng Maria doon sa paanan ng krus. Bakit ko sinabing tamang-tama na Sabado? Well, ito'y sapagkat ang Sabado ay nagpapaalala sa atin ng Sabado de Gloria, ng Sabado Santo, na kung saan ay pinagnilayan ng inang simbahan ang pagdadalamhati ng mahal na Birhen. So, ngayon ay tignan natin yung mga sakit na naranasan ng mahal na Birhen sa paanan ng krus. Okay? 3 ang labis at lubhang matulis na mga balaraw na naglalampasan sa puso ng mahal na Birheng Maria nung siya'y nakatayo sa ilalim ng krus. Una ay ang una ay ang pagkawala ng kanyang anak, okay? Ang pagkamatay ng kanyang anak na lalong maganda, lalong kaibig-ibig, higit na inosente at higit na banal sa lahat ng mga lumitaw sa daigdig na ito. So it is the loss of her only son, okay, who is the holiest, that the most beautiful that the world has ever seen. Okay? Nakita niya ang kanyang anak na nakapako sa krus sa pagitan ng 2 magnanakaw, okay? Walang dugo at dahil ito'y naibuhos lahat ang kanyang dugo at wala ring buhay. Isang bangkay nung oras na iyon. Walang kasiglahan ng kanyang panahon. Tatandaan nyo that our Lord Jesus died at the age of 30. Okay, so sa kasagaran ng kanyang kabataan. Okay? The Lord died at the prime of His youth. At siya'y nakita ng mahal na Birhen na her son, holiest of all, okay, most beautiful of all the sons of men, her son dead on the cross. At ang pagdidili-dili, ang pag-iisip niya sa oras na yon na sasayangin lamang natin. Yung naiisip ng mahal na Birhen na yung sacrifice ng kanyang anak ay sasayangin lamang natin dahil tayo ay mga taksil na makasalanan at di natin iibigin na pakinabangan ang gamot o lunas na lubhang pinanggugugulan ng Panginoon. No? We do not take the sacrifice of her son seriously.
Okay? Hindi natin pinagpapahalagahan ang pagdurusa ng kanyang anak dahil una pa nating pinipili at iniibig ang kapahamakang walang hanggan sa hindi mapantayang halaga ng dugo ni Kristo na ibinubo para sa atin. So sa pagitan ng dugo ng ating Panginoon na binubo niya para sa atin at ng mga hilig ng ating katawan, okay? Ang ating kapahamakan, okay? Kadalasan pinipili pa natin ang ating kapahamakan. At ito'y isang sakit na hindi mangyaring may pagsasaysay ng tumitimong naglalampasan sa kaluluwa ng Birhen. Wala muntimang kaaliwan. At siyang pumipilit sa kanyang ulit-ulitin na puno ng kapighatian ay ang mawalan ng kabuluhan at masasayang lamang sa iba't kulang palad na makasalanan ang dugo ng pinakaiibig niyang anak. Minsan, di ba totoo yun, no, na it is already causing her a great pain na makita niyang magdusa ang kanyang anak, pero naiintindihan niya kailangang gawin to ni Jesus para sa kaligtasan natin. Subalit, ang lalo nakakahinayang, yung mga taong naging dahilan ng pagpapakasakit at kamatayan ng kanyang anak ay walang pagpapahalaga sa sakripisyo ng kanyang anak. Ang ikalawa, ang makita na ang mahalagang dugo ng kanyang anak ay hindi lamang mabubuhos ng walang kapararakan at di pakikinabangan ng maramit makapal na pangkat ng mga binyagan. Dagdag pa dito, dahil sa kanilang kasalanan, ang dugo ring ito ang siyang magiging dahilan ng ipagdurusa nila lalo sa impyerno. Ano ibig sabihin nun, Father? Na ang dugo ni Kristo ang magiging dahilan ng lalong pagdurusa ng mga binyagan na nagpawalang halaga sa dugo na iyan. Well, the blood of Christ stands as salvation for those who accept it, but it will also stand as a judgment of condemnation for all who will refuse it. Okay? Darating ang panahon na yung mga mahuhulog sa impyerno dahil sa pagpapawalang halaga nila sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. Yung pagdurusa nila ay lalong magiging masakit dahil sa winalang bahala nila ang dugo ng ating Panginoon. Because they have forsaken and rejected the blood of Christ, the blood of Christ will stand as a judgment against them. Okay? Yung bang hindi lang sila magdurusa dahil alam nila na sila'y nagkasala, kundi ang lalong magdudulot ng pagdurusa sa kanila ay yung thought na binigyan sila ng pagkakataon na maligtas, ngunit tinanggihan nila at binaliwala nila ang pagkakataong ito.
anong labis ng lupit ng sakit na ito sa mahal na birhen dahil mahabagin siya na at ninanais niya na ang halagang itinutubos sa sangkatauhan at naiisip niya na ang halagang ipinantubos sa sangkatauhan ang siya ring mag-uusig, pupula at hahatol ng walang katapusang kamatayan sa di mabilang na mga makasalanan. Na bagamat masasama, ay anak pa rin niya. Anak pa rin niya dahil sa sila ay ibinigay din ni Jesus sa kanya. Okay? At nakakahinayang na yung dugo ng kanyang anak ay sinayang at ang sumayang ay ang mismong mga anak na dapat sana ay nagpakupkup sa kanya. Makikita niya na sa kanyang anak na si Jesus, na ang kanyang anak na si Jesus ay sanhi rin ng lalong paghihirap ng makaluluwa sa impyerno. At itong lalong pinagpighati ng mahal na birhen nung siya ay nasa paanan ng krus. Not only that the wayward have rejected the blood of Christ, but also the blood of Christ will stand as a judgment against those who rejected such an opportunity for salvation. Ang ikatlo, ang lalong higit sa lahat, okay? Lalo't higit sa lahat, ay kahit ipagpalagay ngang kanyang nadalita at natiis ang kataksilan ng mga Kristiyano at ang pagwawala nilang at ang kanilang pagwawalang bahala na pinaparang walang kabuluhan ng pagtubos sa kanila. Ano kaya ang ating sasabihin tungkol sa sakit at kapighatiang ng kanyang puso ng lapastangan at malupit na paggamit na gagawin ng maraming binyagan sa naturang biyaya o pagtubos sa kanila? Sino ang makapagpapahayag kung hanggang saan dumating dito ang kanyang kapighatian? Sapagkat kung si Kristo ay hindi kusang loob na namatay dahil sa iyo, tunay nga na hindi ka sana lubhang suwail at makasalanan. Datapwat pagkasalanan mo siya ngayon dahil sa masama at baliw mong pag-asa at pananalig sa kamahal-mahalan niyang dugo, samantalang pinagpapatuloy mong paggawa ng kasalanan hanggang sa oras ng kamatayan dahil akala mo ikaw ay maliligtas sa impyerno. Ito yung tinatawag na sin of presumption. Nako, actually, ito yung sola fides ng mga protestante na regardless of how I live my life, maliligtas ako dahil nanalig ako kay Jesucristo at nanalig ako sa kanyang dugo. Yun ang sin of presumption. Christ will save me anyway. Ililigtas ako ni Jesus dahil naibubunan niya ang kanyang dugo para sa akin. Kaya no matter how I live out my life, kahit ako'y magumon pa sa kasalanan at magpakalunod pa sa kalayawan, okay, kahit magpakalunod pa ako sa layaw, maliligtas pa rin ako. Kasi Christ has shed His blood for me. Mali. Okay? Mali.
It is really the sin of presumption. Na patatawarin ka naman ng Diyos. So it does not matter kung how I conduct my life on earth. O natatandaan ninyo yung retreat natin tungkol kay Saint Therese, yung oblation to merciful love. Diba? Totoo, I keep on trusting. I keep on trusting that the mercy of God will save me. But I must keep on trying. Diba? Keep on trusting, totoo, but I must keep on trying to become holy. Okay, I must keep on trying to become holy. And that causes pain to the heart of Our Lady. No? Yung makita niya how favored souls have presumed that the blood of Christ will save them even without them trying to become holy. This is utter disregard of the sacrifice of Christ. Lubhang napakalupit ng pasakit na ito sa puso ng mahal na Birhen. At lubhang napakalupit natin kung ang pagdurusa at kapighatian ng ating Panginoon at ng kanyang mahal na ina ay hindi makabagabag at makapagpapaiyak sa atin. Okay? So, number 1, Our Lady, okay, suffers on account of the fact that she knows that the sacrifices and sufferings of her Son will be disregarded by many sinners. Our Lady grieves over the fact that the blood of Christ, which should be a source of salvation, would in fact stand in condemnation against those that rejected the salvation He offered. And number 3, she grieves for the souls who, though they profess that they believe in the blood of Jesus, do not try to become holy because they presume that they will be saved anyway, regardless of what they do. Okay? So, ang halimbawa, panahon ni Saint Bridget, okay, Santa Brigida, may isang mayamang lalaki, a gentleman, ngunit naniniig na lubos sa kasamaan at iba pang masasamang kaugalian. Dinatnan ang taong ito ng matinding karamdaman at gayunman ang lahat ay iniisip niya, ngunit hindi niya iniisip ang paghahanda sa kamatayan. Oy, alam niyo, yan ang terrible, ha? Yung many people, they know that they are dying. They keep on thinking, kanino iiwan to, kanino iiwan yan, kanino habilin to, paano yan. But they do not prepare themselves for death. Minsan, alam niyo, we do an injustice, halimbawa, kapag isinisikreto natin sa isang tao na malapit na siyang mamatay by denying, hindi ka pa mamamatay. Obvious na all the signs are there. Kahit ang doktor nagsasabi na, pero you want to keep it secret doon sa may sakit. That's unfair. Why is it unfair? Kasi you deny the sick person the chance to prepare for death. Okay? You deny the sick person the chance to prepare for death. Okay? So, ang lalaki ito, malubha ng kanyang sakit,
pero hindi pa rin niya iniisip paghandaan ang kamatayan. Nalalaman ito ni Saint Bridget, at kapag daka, namagitan siya at nagdasal sa Panginoon na palambutin sana ang matigas na puso ng lalaking ito upang siya'y magbalik loob sa kanya. Sa kauulit at katatawag niya sa mga pinto ng mahal na awa ng Diyos, sa kahuli-huli ay kinausap siya ng Panginoon at sinabi sa kanya na papuntahin niya ang isang pari upang hikayatin ang may sakit na magkumpisal. 3 beses ginawa ang paghihikayat na ito ng isang pari. Ngunit kahit ano pa mang pag-aakit ang ginawa ng sinabing pari doon sa lalaking may sakit, walang kinahinatnan. Hanggang sa ika-4 na ulit, sa tulong at awa ng Diyos, ay nakuha niyang makapagsisi at mapalambot ang puso ng lalaking may sakit. Ano pat sinabi ng lalaki, 70 taon na hindi ako nagkukumpisal, at sa inahaba-haba ng panahong ito ay naging kaibigan kong matalik ang demonyo, na pinagtapatan ko siya ng loob, naging tapat ako sa kanya, at pinakapanayam ko siyang labis, lagi siyang kinakausap na parang kasambahay. Ngunit gayon may naramdaman ko ngayon na ako'y lubos na nagbago, kaya humingi ako ng makapagkumpisal at umaasa akong patatawarin ako ng Diyos. Nang masabi ito sa makaapat na nagkumpisal sa araw ring iyon na lumuluha ang mata ng nasabing lalaki, tinanggap niya ang Santo Biatiko at sa 8 araw ay namatay siya ng mabuting kamatayan. He died a pious death. Pagkalagot ng kanyang hininga, ay napakita kay Santa Brigida ang mahal na Panginoon at sinabi sa kanya na ang kaluluwa ng taong ito ay pupunta sa purgatorio at di magluluwat, ay pupunta din siya sa langit. Napahangang lubha ang santa sa nangyaring ito ng isang taong nabuhay nabuhay sa kasamaan, ay pinalad na mamatay sa grasya ng Diyos at pinahayag sa kanya ng mahal na Panginoon ang kadahilanan ng ganitong biyaya. Sabi niya, nalalaman mo anak ko, na ang debosyon sa aking sintang ina ay siyang nagsara sa kanya ng mga pinto sa impyerno. Sapagkat kahit kailan may hindi niya inibig ng totoong pag-ibig ang ina ko, datapat meron siyang debosyon sa kanyang mga hirap at sakit na tiniis. At parating dinidili-dili niya o marinig lamang ang kanyang ngalan ay sinasalakayan na at nagpapakita ng pagkahabag sa kanya. Dahil dito ay nakasumpong siya ng landas na ikaliligtas niya sa impyerno at ikaakyat sa langit. So, ano daw ang nagpinid sa pintuan ng impyerno para sa lalaking makasalanang yon? Ang kanyang pagdedebosyon sa 7 sakit ng mahal na Birheng Maria. It was the devotion to the 7 sorrows of the Blessed Virgin that shut the doors of hell to that great sinner. Kaya sa araw na to, handog natin, ialay sa mahal na Birheng Maria sa pag-alala natin sa kanyang mga sakit na dinalita ang lahat ng mga kahirapan at kapighatiang darating sa araw na to. So, lahat ng kahirapan, lahat ng mga pagsubok na mararanasan natin sa araw na ito, ialay natin to sa mahal na Birhen sa karangalan ng kanyang 7 sakit.
Okay, offer up all your pain, all your sorrow today to the Blessed Virgin Mary. Okay, offer it up to the Lord in honor of the 7 sorrows of the Blessed Virgin. Hakulatoria, fac ut tecum lugiam. Gawin mo po akong umiyak na kasama mo. Okay, fac ut tecum lugiam. Grant that I may weep together with thee. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. In the present tragic situation when the whole world is prey to suffering and anxiety, we fly to you, Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amidst this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died, and at times are buried in a way that grieves them deeply. Be close to those who are concerned for their loved ones, who are sick, and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and employment. O Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted and their hearts be opened to confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests, who in their pastoral concern and fidelity to the gospel are trying to help and support everyone. O Blessed Virgin, illumine the minds of men and women engaged in scientific research that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders that with wisdom, solicitude, and generosity, they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life, and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. O Mary, most holy, stir our consciences that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will instead be spent on promoting effective research on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. Beloved Mother, help us realize that we are all members of one great family, and to recognize the bond that unites us so that in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, and constant in prayer. Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress, and pray that God will stretch out His all-powerful hand and free us from this terrible pandemic, so that life can serenely resume its normal course. To you who shine on our journey as a sign of salvation and hope, do we entrust ourselves, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. May the divine assistance remain with us always. Amen. May the souls of faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. And may the blessed, the Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Salamat po sa pagdalo sa ating Flores de Mayo. Bukas ang huling araw
ng Flores de Mayo, huwag kayong mawawala. Ating parangalan sa paglilingkod ang mahal na Birheng Maria. Magandang umaga sa inyong lahat.